Ako si Maria at ito ang aking kwento. Kinabukasan, sinubukan ni Ira na tawagan si Dark ngunit unattended ang cellphone nito. Hindi niya tuloy maiwasang di mag-alala lalo't ang huling usap pa nilang dalawa ay noong humingi siya ng pabor dito. Isang ulit pa niyang sinubukan ngunit hindi talaga sumasagot si Dark kaya tumigil na si Ira. Dahil walang tao sa department nila dahil nasa team building pa rin, hindi rin naman siya makapapasok. Wala siyang magawa sa bahay kundi tumulala at isipin kung ayos ba si Dark. Pabuti na lang tumawag si Carla. Sumabay kasi ito sa kanya na umuwi dahil para dito, boring ang team building kung wala siya. Mabuti nga napapayag nila si Sir Joseph, yun nga lang, di naman pwedeng i-refund ang gastos sa hotel accommodation na nasa ilalim ng name nila. Bebs, busy ka? Katatapos lang ni Irang mag-umagahan at nililinis ng maid ang pinagkainan niya. Gusto niyang tumulong pero pinagbawalan siya ni Butler James dahil mawawalan daw ng trabaho ang maids kung sasaluhin niya ang mga gawaing iyon. Di naman, wala nga akong magawa kasi wala naman tayong pasok sa office ngayon. Ayun, tamang-tama. Samahan mo akong mamili. Libre na lang kita ng milk tea. Gusto mo? May racket kasi ako kaya kailangan kong bumili ng bagong damit. Samahan mo ako, please. Okay, free naman ako ngayon. Kita na lang tayo sa dating pwesto. Wabi talaga, Beb. Sige, doon na lang. Ayos nang ako, dinaalis na ako rito. Kita-kits! You're going out, madam? Tanong ni Butler James dahil narinig nito ang usapan. Opo, may gusto kayong pasalubong, Butler James? Baka madaan ako sa market. Ngumiti sa kanya ang matanda, ngunit umiling. Nagdesisyon si Ira na kapag nadaan siya sa fast food ay bibilhan niya ang mga tao rito ng pasalubong. Sasabihan ko si Falcon ay pag-drive kayo dahil si Dave kasama ni Master, ani Butler James. Nagtanong pa ito kung ano ang gusto niyang sasakyan na nasa garahe at dahil walang gaanong alam si Ira sa sasakyan, sinabi niyang yung pinakasimpleng sasakyan lamang ang gusto niya. Tumango ang matanda sa kanya habang siya naman nag-ayos ng sarili. Nang matapos ay pinagmaneho siya ni Falcon, isa sa gardener/driver reliever kapag wala si Dave. Tinanong siya ni Falcon kung hihintayin siya nito, ngunit umiling si Ira. Tatawag na lang ako kung papasundo ako. Thank you, Kuya Falcon. Ngumiti ang lalaki sa kanya at sumaludo. Walang problema, madam. Ingat po kayo. Umalis din si Falcon at siya naman pumasok sa mall dahil doon sila magkikita ni Carla. Hinanap niya ang coffee shop na madalas nilang meeting place at nakita niya si Carla na naroon na. Bebs, dito! Kaway pa nito kay Ira. Kain ka muna ng cake tapos punta na tayo sa department store. Buti na lang may budget ako. Kinain ni Ira ang isang slice ng cake habang nakikinig kay Carla. May racket kasi ako bilang MC ng isang event. Diyos ko, kailangan pala magandang damit mo kasi yung mismong may party celebrant, mayaman. Pangit naman sa mukha ang chiwipay ako doon. Napailing na lang si Ira. Kahit bihisa ng basahan si Carla, madadala nito ang damit dahil maganda ito. Hindi alam ni Ira kung bakit pilit sinasabi ni Carla na pangit ito. Sabi pa ni Carla kaya siguro walang nanliligaw dito ay dahil sa itsura nito pero hindi siya naniniwala. Mas mabuti sigurong sabihin na kaya walang nagtatangkang manigaw dito ay dahil sa pagiging taklesa nito. Tara na sa department store, tapos na ako. Pumunta sila sa pinakamalaking department store sa loob ng mall at doon namili ng dress na pwedeng suotin ni Carla. May nakita si Ira na mermaid cut dress na kulay dark green. Simple lang ito ngunit di nakakasawang tingnan. Dinampot yun ni Ira na may biglang kumuha sa kamay niya ng gown. This is mine. Why are you grabbing it? May pambili ka ba ng damit na to? Nabigla si Ira at napaningon pa sa babaeng kumuha ng gown na hawak niya. Pinasadahan siya ng tingin ng babae at kitang-kita sa mata nito ang pagkadisgusto sa kanya. Miss, ako ang nauna sa hawak mo at inagaw mo lang yan sa akin. The woman snorted and waved to the sales lady. I want this dress, so wrap it up for me. Tsaka Miss Sales Lady, bakit ba kayo nagpapapasok ng mga tao rito na mukhang di naman kayang bumili ng damit dito? Just look at their appearance. Kaya ba nilang magbayad? For all I know, the dresses here cost around 20 to 100,000 pesos. Nainsulto si Ira dahil sa sinabi ng babae. Lumapit din si Carla dahil nakita nito ang nangyayari. Tingin mo papasok kami rito kung wala kaming pambili? Don't you think you're being judgmental, miss?
Inirapan sila ng babae at pumunta ito sa counter para bayaran niya ang damit na inagaw kay Ira. Dahil sa inis ni Ira, naganap siya ng mas magandang gown. Kinuha niya ang black halter evening gown para kay Carla at ang kanya naman yung dark blue fishtail dress. Di niya na tiningnan kung anong presyo ng mga damit. Dumiretso siya sa counter at nilapag yon para bayaran. "Miss, babayaran namin to," sabi niya sa sales lady. Nanlaki ang mga mata ni Carla, ngunit para hindi mahalata, lumapit to kay Ira at bumulong. "Babe, sobrang mahal ata nun. May pambayad ba tayo?" "Don't worry, may pambayad tayo." Narinig ni Ira na ang price ng damit na hawak niya kanina nasa 30,000. Parang ayaw kunin ng babae ang damit na iyon nang marinig ang presyo. Naroon si Ira naman ang magbabayad. Sinabi ng sales lady na 175,000 ang kanila. Kalmadong inabot ni Ira ang black card na hawak niya at nanlaki ang mata ng babae at ng sales lady nang makita iyon. Dahil sa inis, walang salitang umalis ang babae, bit-bit ang damit nitong nasa paper bag. Nang makaalis ang babae, saka lang pinawala ni Ira ang buntong hininga. "Babes, shit ka. Kaya mong bumili ng ganyan kamahal na gown? Ano, ibabalik ba natin?" Bulong ni Carla sa kanya. Umiling siya rito. "Binili na natin. Bakit pa ibabalik? Sa'yo yung black gown. Bagay sa'yo yan. Para mas lalong lumabas ang pagiging maputi mo." Umalis din sila sa department store na iyon at nang makalabas, doon lang napasapo ng noo si Ira. Grabe, ang gastos niya. Hindi kaya siya ibitin patiwarik ni Dark kapag nalaman nitong gumastos siya ng ganoon kalaking pera? "Beb, saan galing ang card na hawak mo? Galing ba yan kay Bayaw?" Oo. Binigay niya sa akin to." Nagulat siya nang tumili si Carla at hinawakan siya sa balikat para yugugin. "Shit! Para palang lumabas ang asawa mo galing sa pocketbook? Yung domineering president tapos sa'yo lang titiklop? Bebs, ang swerte mo." Ano ang sinasabi nitong kaibigan niya? Naisipan nilang umikot-ikot pa rin sa mall at dahil hindi nila namalayan ng oras, sinabihan siya ni Carla na doon na lang din sila mag-early dinner at libre na nito dahil si Ira ang sumagot ng bayad ng mga binili nilang dress. Gusto ngang bayaran ni Carla iyon, ngunit hindi siya pumayag dahil malaki rin ang utang na loob niya kay Carla. Kulang pa nga ito sa lahat ng tulong sa kanya ng kaibigan. Nagpunta sila sa isang 5-star French restaurant at puro magagandang review ang nakikita nila sa page nito, kaya doon nag-aya si Carla. Ngunit noong nag-inquire sila, strictly for reservation pa lang mga customers noon. Hindi talaga pwede ang walk-in? Dismayadong tanong ni Carla. "I'm sorry ma'am, hindi po pwede yon." "Pwede mo silang tanggapin, Annie. May backout din sa reservation." Napalingon sila sa nagsasalita at isang lalaki na nasa mid-20s ang nakita ni Ira. Mukhang kilala ito ni Carla dahil ngumiti ang lalaki sa gawing kaibigan niya. "Benji, ikaw pala yan. Nakalimutan kong manager ka nga pala dito." "Hey Carla, how are you?" "Ayos naman, salamat sa tulong ha. Kala ko tuloy hindi na kami makakakain dito." "No need for thanks. May nag-backout din naman kaya pabor pa rin sa restaurant ang lahat." "Thank you pa rin." Nag-excuse na ito dahil mukhang busy ang lalaki. May waiter na nag-lead sa kanila sa private room na para sa kanila, ngunit habang naglalakad may nakita si Ira na nagpatitig sa kanya. Sa isang private room, nakita niya si Dark na may katabing babae at nakapaikot ang dalawang kamay nito sa braso ng asawa. Natanaw rin ni Ira ang isang pamilyar na babae na nakaagaw niya sa dress kanina, ngunit hindi doon napakong atensyon niya. Ano ang ginagawa ni Dark doon at may kasama itong babae? Hindi man gusto, nakaramdam siya ng paninikip ng dibdib. Di niya namalayan ang nangilid na luha sa mga mata. Dahil nakita ni Carla na parang may iba kay Ira, nakisilip din ito sa nakaawang na pinto at kahit ito'y nanlalaki ang mga mata. Si Ira, si Bayaw yan, di ba? Para hindi mapansin ni Dark, naglakad papalayo si Ira at sumunod naman sa kanya si Carla. Dumiretso sila sa private room na tinuro ng waiter, ngunit nung naroon na sila, hindi pagkain ang nasa isip nila, kung hindi ang nasaksihan sa kanilang private room. "Bebs, kain na tayo." "Carla, sayang yung dadali ng waiter dito kung di natin kakainin." Ngumiti si Ira sa kaibigan, ngunit hindi niya alam na sobrang pait ng ngiti niyang iyon. "Mr. Oxford, please wait."
Pilit hinahabol ng babae si Dark, ngunit hindi siya lumilingon. Diretso lamang ang lakad niya habang kasabay naman niya si Marga. Hinarap ni Marga ang babae para patigilin na ito dahil pinagtitinginan na sila ng mga tao sa loob ng restaurant. I am sorry, Miss Perez. I will talk to your father to apologize for this meeting. Please excuse us. No. I really want to be Mr. Oxford's girlfriend. Please give me another chance. Tumulo ang luha nito sa mga mata, ngunit walang epekto yon kay Marga. Mas lalo pang nakadagdag iyon sa pagkainis ito sa babae. I'm sorry, but you're not fit to be his wife. Yun lang at umalis na sila doon. Nang makasakay sa sasakyan, bumalik sa utak ni Marga ang nangyari kanina. Pagkatapos ng pagpapakilala sa isa't isa, nagulat si Marga nang maglabas ng folder si Dark at iniabot sa babaeng kaharap. Langkunin ang laman, doon sumambulat ang mga litrato ng babae na hindi kaaya-aya. The girl in a picture was with a guy and they're doing something lewd that made Marga gasp. Nang makita yon, di na nagdalawang isip pa si Marga na putulin ang meeting. If I really married that girl, could you tolerate her? Mabilis na umiling si Marga at pinandilatan ng mata si Dark. Lahat ba ng babaeng ipapadate namin sa'yo, hahanapan mo ng baho? Can you please stop arranging a blind date for me? You're just wasting your time, ate. I am not interested. Umikot si Marga at tiningnan si Dark. At saan ka interesado, ha, Wayne? Sa anak ba ni Don Arturo na si Joseph? Kahit hindi umiinom na bulunan si Dark. What the hell, ate? Is that what Dustin told you? Akala mo ba hindi ko alam na natulog ka kasama siya sa iisang kwarto? Masyado ka ring malapit sa kanya na hindi mo naman ugali. Tell me, Wayne, are you interested in men? Doon naintindihan ni Dark na kaya siguro mabilis umuwi si Marga ay dahil sa maling sumbong ni Dustin dito. Pero mas pabor sa kanya kung maniniwala si Marga, hindi ba? And what if I am? Wayne, alam ko naman nasasaktan ka dan sa unrequited love mo, pero matagal ng panahon yon. Kahit si Darlene na ex mo ay babae. Bakit ngayon sinasabi mong lalaki ang gusto mo? What if you go back with Darlene? Maybe she'd change. Wag lang sa lalaki, Wayne. Gusto niyo pa rin kayo ang magdidikta ng buhay ko. Stop the car. I'm getting off. Hininto ng driver ang sasakyan at bumaba doon si Dark. Walang nagawa si Marga dahil nag-aaway silang dalawa kung ipipilit niya ang gusto ng pinsan. Nakauwi rin si Dark sa bahay, sakay ng taxi. Nang makapasok sa loob, nakita niya si Ira na naroon sa living room. Yayakapin niya sana ang asawa, ngunit umiwas to sa kanya. What happened? Why did she suddenly act like this? Aakit lang muna ako sa taas para makaligo. Kakauwi ko lang din. Sumunod si Dark. Para makapag-usap silang dalawa dahil tingin niya ay may problema. Mabilis siyang naligo sa guest room at bumalik sa master's bedroom. Naabutan niya si Ira, nagsusuklay ng basa nitong buhok. Niyakap niya ito at nung tangka siyang itutulak nito, hinigpitan niya ang yakap kay Ira. Don't push me away, wife. Are you angry because I left you alone and didn't tell you where I'm going? Agad umiling si Ira. Hindi dahil doon. Bitaw ka muna tas mag-usap tayo. Binitiwan ni Dark si Ira at umupo siya sa kama paharap kay Ira. Sinilip niya ang ekspresyon nito at kitang lungkot sa mata ng asawa. What happened? Ira? Tawag niya sa pangalan nito. Nagtaas ng tingin si Ira at humugot to ng hangin. Pinawalan yon bago nagsalita. Kanina nakita kita sa restaurant, may kasama kang babae. Nakayakap pa siya sa'yo. Nagbaba ng tingin si Ira pagkasabi nun. Alam ko naman na kinasal lang tayo dahil nasaktan ka ng ex mo at ako ang nandun kaya ako ang inaya mo. Hindi ka nakapag-isip ng maayos kasi naunang emosyon mo. Pero diba sabi ko sa'yo kung ayaw mo na, pwede mo naman sabihin sa akin para alam ko. Hindi naman kita pipigilan kasi alam ko kung saan ako lulugar. Hindi kita guguluhin, Dark. Hindi mo ako guguluhin? I don't like that, Ira. Bumuga ng hangin si Dark at malungkot itong ngumiti. You are my wife now, but it looks like you don't feel anything for me. You still don't like me. Hindi ganun yon. Gustong isatinig yon ni Ira, ngunit pinigil niya ang sarili dahil hindi nito po pwedeng malaman na may kakaibang nararamdaman siya para dito. Kung gusto mo, mag-file ka na ng annulment, bukas na bukas din, para naman makasama mo ng taong nagugustuhan mo. Kinagat ni Ira ang pang-ibabang labi nang matapos masabi iyon. Who told you that I like someone? Nalipat ang atensyon ni Ira sa kamay nilang dalawa.
I went on a blind date today because of my cousin, but when I got there, I quickly rejected that girl and because of that, I made my cousin mad. Cousin? Siya ba ang kasama mo? Yes, the one you saw hugging my arm is my cousin. The blind date that my cousin picked for me was in my front. Doon naintindihan ni Ira na yung babaeng nakaagaw niya kanina sa damit ay ang blind date ni Dark. Dahil nakaharap ang babae, alam ni Ira na maganda ito at mukhang galing sa mayamang pamilya dahil sa ere nito. Bakit ka tumanggi sa blind date mo? Nagulat si Ira nang pangkuin siya ni Dark at paupuin sa mga hita nito. Napatili pa siya at napahalakak naman si Dark. Hinatak siya nito at pinaikot sa bewang niya ang isang kamay. Nilapit ni Dark ang labi sa tenga niya at saka bumulong. Because I already have a wife. Dahil nakiliti, tinulak niya ito ngunit mas niyakap lang siya na mahigpit ang lalaki. Dark. My cousin insisted that I need to attend that blind date in order to make my cousin give up. I rejected the woman in person. Now she will stop arranging for me. Tumingala si Ira at nagtagpo ang mga mata nila. Ngumiti si Dark at hinuli ang takas na buho na tumatabing sa mukha niya para ilagay sa likuran ng tenga niya. Pagkatapos, hinaplos ito ang pisngi niya. Now, did I ease up your feelings? I didn't mean to keep things from you. It was a sudden decision that caught me surprised too. Wala ka talagang nagugustuhang iba? Paninigurado niya. Hindi niya alam kung bakit niya pa tinanong iyon, ngunit gusto niya na manggaling mismo sa bibig nito ang totoo bago siya mapanatag. Ira, I don't like someone, but I like you. Don't you feel it? Nanlaki ang mga mata ni Ira sa sinabi ni Dark. He likes her? Ako? Why? You are my wife, so you shouldn't be surprised. Who else should I like? Hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang maramdaman sa sagot nito. Gusto siya nito dahil asawa siya. Hindi ba dapat dahil gusto siya talaga nito? Pero kahit papaano, mayroong tuwa sa puso ni Ira dahil alam niya sa sarili na may umuusbong ng pag-ibig para kay Dark. Remember that you promised me something. Now I know what you're going to do. Aalis sana si Ira sa pagkakaupo sa hita ni Dark, ngunit binalik siya ng lalaki doon. Yung posisyon natin, oy. Yes, this is how I like it, wife. Just stay here. Dahil sa ginawang pagkilos, may naramdaman si Ira at nanlaki ang mga mata niya. She heard Dark groan and let out a playful chuckle. Don't move like that if you still want to continue our talk. Ikaw kasi, paninisi niya rito. Tumawa si Dark. Ano ba yung gusto mong ipagawa sa akin? Nagseryoso ang mukha ni Dark. Do you mind having an etiquette class at this upcoming weekend? After that, I'm going to introduce you to my cousin. Ha? Ipapakilala mo ko sa pinsan mo? Teka! Dumilim ang ekspresyon ni Dark. You don't like to meet my family? Dapat ko ba silang makilala? Mas lalong sumimangot si Dark at doon naisip ni Ira, mali ang nasabi niya. I mean, hindi ba masyadong maaga? No, I told you I'm going to introduce you to them. Nalilitong tinignan ni Ira si Dark ngunit hindi na ito nagsalita. Bagkos nilapit na nito ang mukha sa kanya at hinuli ang labi niya. Nagulat man hindi tumanggi si Ira sa halik ni Dark. Naramdaman niya ang paggapang ng kamay nito sa katawan niya at siya naman kinawit ang braso sa leeg nito. Nabigla siya nung humiga si Dark. Pinawesto siya paupo sa ibabaw nito. Buwaba ang tingin niya sa nakahigang asawa at nakangisi ito sa kanya. Nakaisip ng kalokohan si Ira. Dahan-dahan niyang binuksan ang butones ng pajama shirt at napako ang tingin ni Dark sa ginagawa niya. She also rubbed herself on him that made his breathing hitched for a moment. Nakita ni Ira ang sunod-sunod na paglunok ni Dark at lihim siyang napatawa. May epekto pala siya kay Dark, ngunit ito na ang pinaka-daring niyang ginawa. Hindi tinuloy ni Ira ang ginawa at imbes, niyakap niya ang dibdib at may kabilisan ng kilos na bumaba sa ibabaw ni Dark. Patakbo sana siyang aalis ng kwarto nung mabilis siyang nahuli ni Dark at ihagis pabalik sa malambot na kama. Kinubabawan siya ng asawa. You are a tease, aren't you? Mababaw ang tinig ni Dark na parang may pinipigil na emosyon. Hindi na nakasagot si Ira nung malalim na halik ang ginawa ni Dark. May kalakasan din itong hinatak ang damit niya kaya nagkalasa ng mga botones at lumipad na lang kung saan. Dark. Kung botones ang lumipad kanina, ngayon naman, damit nilang dalawa ang kung saan na lang nagtapon. Mahinang mga ingay ang narinig na pumuno sa apat na sulok ng kwarto.
Maliwalas ang mukha mo. Huwag mong sabihing pinatawad mo kaagad ang asawa mo. Sinasabi ko sa'yo, Ira, kukutungan kita kapag nalaman kong nagpauto ka. Yon ang naging bungad ni Carla nung dumating si Ira sa loob ng opisina. Nagpalibot muna siya ng tingin at sinigurado na walang taong makakarinig bago siya umupo sa tabi ni Carla. Shh! Huwag ka nga maingay. Misunderstanding lang palang lahat. Paano misunderstanding ha? Misunderstanding na may kadate siyang iba habang ikaw ang asawa niya? Teka nga, tawagan mo nga yung asawa mo para makausap ko. Umiling agad si Ira. Teka lang, ikukwento ko muna ang nangyari. Nagkamali tayo ng hinala. Yung babaeng nakayakap kay Dark, pinsan niya pala yun. Actually, ate ang pagkakasabi niya. Hindi pa kasi alam sa kanila na may asawa na siya, kaya pinipilit pa rin siya sa blind date. Para talagang tumigil ang ate niya, sinama niyang pinsan para tanggihan yung date niya talaga. Ha? Bakit di ba alam sa kanila na kasal na kayo? Hindi ka ba tanggap? Napangiwi si Ira sa reaksyon nito. Hindi. Ako ang ayaw pa munang magpakilala. Pero sinabihan na ako ni Dark na ipapakilala niya ako sa ate niya, kaya inyahanda ako ng sarili ko. Sigurado ka? Pinsan niya yon ha? Mabuti nang naninigurado kaysa maloko, Bebs. May tiwala naman ako kay Dark. Isa pa, hindi naman siya gumagawa ng bagay na magpapawala ng tiwala niya. Ayusin mo ang mga gamit mo. Ngayong dating ng bagong general manager na papalit kay Mr. Loizaga. Ha? Hindi ba si Sir Joseph ang papalit? Di ba ang bulong-bulungan mapopromote si Sir? Hindi ang balita ko, may mataas na posisyon yung general manager ngayon. Kaso, ewan ko at naging general manager, Oxford din daw ang apelido Kailan pa ba ako nahuli sa chismis? Dumating na ang bagong manager kaya umayos na kayo. Nakita ko kasama na ni Sir Joseph. Isang sigaw ang narinig nila na nagpaayos sa kanilang akto. Bumukas ang pinto at nakita nga nila may sumilip sa pinto. Kanya-kanya silang palihim na sumilip at kumunot ang noo ni Ira nang mahagip ang itsura ng bagong general manager. Ba't parang kahawig ni Dark? Baka siguro nagkataon lang yun. Pag-alis na Joseph, nag-ingay ang mga katrabaho ni Ira at maging si Carla impit na tumili. Hindi pa ito nakontento. Inawakan nito ang braso niya at gigil na pinisil iyon. Shit! Nakita ko yung bagong general manager, Bebs. Ang gwapo. Di ko akalain ganon kabata at kagwapo ang papalit kay Mr. Loizaga. Sisipagin na akong kumilos niyan dito. Napailing na lang si Ira dahil umatake na naman ang sakit ni Carla kapag nakakita ng gwapo. Bumalik si Ira sa pag-ayos ng mga files dahil baka hingin sa kanila to ng bagong general manager. Samantala, do you have an idea why I called you here? Inayos ni Joseph ang eyeglasses at diretsong tiningnan si Marga, nakaharap niya ngayon. He was surprised when he was notified that he is needed at the CEO's office. Akala niya pinatatawag siya ni Dark, ngunit iba ang sumalubong sa kanya, si Marga Eunice Oxford. Ito ang totoong CEO sa pagkakaalam niya, ngunit sandaling pumalit si Dark bilang intern CEO nang ipinadala si Marga sa abroad para sa business expansion. Yun ang utos ng chairman ng OGC. Alam ni Joseph ang kwento dahil isa sa stockholders ang kanyang ama. I don't have an idea, Miss Marga. Pinatunog nito ang mga daliri sa desk bago diretso rin siyang tinitigan. Blanco ang ekspresyon ng babae, ngunit kita sa mata nito ang malamig na tingin sa kanya. Did he do something wrong? I know about you and Wayne. Tinukoy ba nito si Oxford na asawa ni Ira? Maybe she found out he spent a night in the same room with that guy. That is not a big deal. Hindi naman sila nag-away ng pinsan nito. You don't need to worry, Miss Marga. We got along just fine. Nagtaka si Joseph nung sumingap si Marga at namutla ang mukha nito. May mali ba sa sinabi niya? Napilitan ka lang ba kay Wayne? Sagutin mo ako, Mr. Bayeta? Nag-isip si Joseph. Napilitan ako nung una, but since he is Mr. Oxford, I couldn't say no. Napasa po si Marga ng noo at hinilot-hilot iyon. Damn it! Magkasama lamang sila sa kwarto? May problema ba doon? Tiningnan siyang muli ni Marga at nagsalita ito na lalong nagpagulo ng utak na Joseph. Since you were forced by him, I will make him stop. I'm sorry for my cousin's actions towards you. Di ko akalain na pipilitin ka niya. Nablangkong utak na Joseph at sandali siyang nag-isip.
Miss Marga, do you think Mr. Oxford and I have an affair? Umamin na sa akin si Wayne kaya hindi mo na kailangan pang itanggi. Nanlaki ang mga mata ni Joseph. That asshole guy. Ano ba ang sinasabi niya sa taong kaharap niya at sa utak nito? May relasyon sila ng lalaking yon? Mabilis gumana ang isip ni Joseph at naisip na kailangan niyang i-take advantage ito. Kung magpapanggap siyang bakla, mas lalo siyang maiinis ang ama at di nito pagdududahan ng mga tao sa paligid niya. At sigurado si Joseph may niluluto ring planong asawa ni Ira kaya bakit hindi niya sakyan? If worst comes to worst, reputasyon lang naman niya ang masisira at mas maayos yon para tigilan na siya ng ama tungkol sa fixed marriage na gusto nito para sa kanya. Miss Marga, hindi ako ang dapat mong kausapin kundi ang pinsan mo, sagot niya sa babae. Dumilim ang mukha ni Marga at binagsak nito ang Parker's pen ng malakas sa mesa at masamang tingin ang pinukol sa kanya. Di mo ba naisip na makakarating sa ama mo to? Once he finds out that you're in a relationship with my cousin, you are screwed. Hindi mo ba naisip yon? Nagpigil ng tawa si Joseph. Pinilit gawing seryosong mukha. Miss Marga, kung determinado siya, determinado rin ako ipaglaban ang relasyon namin. Napatayo si Marga at tinuro ang pinto. Get out! Makakarating talaga ito kay Don Arturo. Hindi po pwede ang gusto niyong dalawa ni Wayne. Kibit balikat si Joseph na lumabas ng office at nang makalabas doon niya pinakawala ng ngisi. Ira's husband is really funny. Tinitigan niya ngayon kung ano magiging reaksyon ng ama. Kung magagalit ito, mas mabuti. He couldn't wait to see the anger on that man's face. Ano kaya ang mangyayari ngayong tila lumalaki ang gulong ginawa ni Dustin tungkol sa maling paratang niya kay Joseph at Dark? Ano ang gagawin ni Don Arturo kapag nalamang di umano ay bakla ang anak niya? Sundan ang mas gumaganda pang kwento sa susunod pa nating kabanata.